Pangalan pa lang niya, mura na. Pero iyan, si Arvin Tado Jimenez. Mapapa-expletive ka talaga sa kanyang mga pinagagawa. Naging waiter bago naging writer. Nagtrabaho sa mental bago naging mental na komedyante. At marami pang iba. Musikero, businessman, aktivista. Wasak si Tado. Walang salaming kalalakihan. 1, 2, 3, 4! W-A-S-A-K! What's up? W-A-S-A-K! What's up? What's up? What's up? W-A-S-A-K! What's up? What's up? What's up? What's up? Masaya ka naman sa ginawa mo. Hoy, mga tol, welcome na naman sa isang episode ng Wasak. Kasama natin ngayon, siyempre, andito tayo sa kanyang shop. Ang ating kaibigan, artist, writer, dating artista, businessman, musikero. Siya po, si Tado Jimenez. Dito ka, Tads. Dito ako. Palakpakan si Tado. Welcome. Okay. Kamusta ka na ngayon? Ano ginagawa mo? Medyo nawala ka sa limelight. Marami akong pinagkakabalahan ngayon, pero lahat yun walang bayad. Dito lang ako sa tindahan, dito lang ako sa Marikina. Oo. At panakanaka, meron akong mga TV guesting, panakanaka. guesting. Oo. Kasi mahal ako eh. Hindi nila ako afford. Wala kami pambayad sa'yo ngayon, ha? Wala ba itong bayad? Walang bayad. Paano ka ba napasok sa industriya? Simula't simula. Oo, sige. Writer ako sa isang network na nagsusulat ako for Daniel Rason. May lagi siyang sinasabi yung ating ipagbunyi, lahing kayo manggi. Oh, yan. Byline kayo. Ako ang nagsulat nun for him. So, nauna pa yun bago ka mag-indie-indie Oo, muna. tapos nag-mowel fan na ako. Ilang taon ka nag-mowel fan? Matagal-tagal akong nag-mowel fan. Marami akong ninakaw doon na martilyo, cutter at mga bali na hindi natin binayaran. Ano kasi yun eh, film production workshop. Wala akong pambayad eh. Dapat ang discipline ko noon ay cinematography. Ang problema ko, wala akong pabili ni Sikonik eh. Yung light meter pa noon na, yung manual. Yung manual na gano'n. Mahal yun eh, yung time na yun, parang 8 mil eh. Noon, uso yung, di ba, yung magbabody ka sa cinematographer talaga. Tapos walang sweldo talaga yun eh. Maswerte ka na lang, bigyan ng pamasahe. Nagbebenta nga kami ng sabon nito eh, para nung magka-pera. Sabon? Kailangan ng income. Naalala ko, binenta mo siya sa bakla dati, di ba? Hindi, nung na yun. Di ba, nasa mobile fund na kami. Siyempre, rumarake tayo, gumagawa ng mga pelikula. Tumutok tayo dun sa production design. At doon ko nakilala nga butihing kaibigan, gentleman from Laguna. Magkano benta mo sa kanya nun? Sa Nabenta ko siya ng 250. 250. Nag-down yung bakla ng 150. Ano yung pinakaunang on-cam exposure? Etong si The Gentleman from Cubao. Mr. John Red. Si John John Red. Red. Batang Murphy. Sabi niya, Tado, may alam ka bang parang opisina ng Malacanang? Kahit wala akong alam, sabi ko meron. Para mga involved lang. Oo. Naging location manager ako. Nung isang eksena, meron to-torturein, hindi dumating yung to-torturein. In short, ikaw yung Ako yung tinorture. Docu yun, di ba? Docu, batas militar. Yung pinaka-last nun, yung nakahiga sa basura. Parang salvage. Yun yung kauna-unahan. Gano'ng kahirap yun, yung role yan? Kabado lang ako kasi syempre first time mo eh. Simula nun, naging kaibigan na natin yung mga direktor doon. Kaya naging ako parang trademark. Parang pag nandun si Tado, direct ni ni Robert Quebral. Paano ka naman napunta sa mainstream TV? Di syempre, yung mga kaibigan natin, mga direktor, nakakatawi doon. Nahatak ka na rin? Nahahatak tayo na rin. At ang unang naghahatak sa atin madalas ay si John Red. Mga project ko noon, hindi mo ko rin makikilala. Kasi kung hindi bato ako, punong kahoy, kaya gagamba. Yung pambatang show. Ay, mga pambatang show. Doon ako nagsimula. Dahil doon, nakatawid ako, may nakilala kong bakla. Sinama ako doon sa yung soap opera. Nakilala ko ng gusto doon. In-expect mo nun na magiging hit ka na talaga mula Oo. nun. Tapos, sumunod na yung Strange Bro noon. Kaya nga, di ba, nagkakaproblema tayo sa taping. Barkada ni Jericho. So yung kasikatan niya pala sa ABS, yun ang tumulong para sumikat yung Strange Brew. Ay, Parang ganun na sinasabi. Parang ganun din. Parang ganun. Oo. Okay, naging radio DJ ka din sa Brew Rats na yan. Pakikwento naman yun. Paano ba nagsimula ang Brew Rats? May namit akong isang mama na, tunog Australiano. Mike, visit, ganyan-ganyan. Nag-guest ako sa isang show. Nandun pa noon sa show si Sang YG. Tapos, maganda naging feedback sa kanila, inoperan ako. Tinry natin. Niyaya natin yung mga kaibigan natin, sila Ramon, o si agency. Hindi natin kaya mag-isa yun eh. Tapos Nag-hit naman. English ka, ganun. English. Talagang gusto kong matutong mag-English eh. Akala kasi ng mga tao, Magaling ka mag-English. Hindi, akala nila nagjo-joke tayo na gano'n ang English eh. Ayun talaga yung English mo. Yun talaga eh. It's not the way, it's the thought eh. Okay. Kaya ako pinatulan yun. Kahit mahirap, pero pinatulan ko. Masaya. Balita ko, malaki raw sahod mo ron. Totoo ba yun? Nung pinirata na lang kami.
Kumbaga, yung sweldo namin ng isang taon doon, kaya naman pala ng isang buwan doon sa isang stasyon. Ah, ganun? Ganon. Kaso, nung pinirata kayo, Hindi eh. Yung amo nyo eh. Binili yung istasyon namin eh. Wala tuloy siyang trabaho. Wala ko doon trabaho. Kasi meron kang markadong itsura, no? Parang ang hirap na baguhin yung itsura mo. Kasi ikaw yun eh. Tapos parang hindi ka rin umaarte halos kasi parang ikaw din yun. Piniplay mo rin ang sarili mo. Yun nga ang problema ko kasi kung mag-aartista talaga, ang hirap kong hanapan ng role. Kung hindi mo talaga barkada, yun, hindi ka rin mapapasama doon. Oo. Tapos pangalawa, wala rin ako sa mga kategorya ng mga pag-aartista eh. Di ba? Mga artista, may tsura, kung hindi man marunong ka sumayaw, sing and dance. So, wala naman ako nun eh. Comedy ba talaga forte mo? Kasi parang namamarkahan kang komedyante. Oo nga eh, hindi naman eh. Pero pinakamagandang review na nasa palagay ko eh, gusto kong malinya sa ganun. Yung kinukumpara ko kay Woody Allen. Pag-usapan natin yung mga tado na hindi kilala nila, no, behind the scene. Ang dami mong ginagawa. Ikaw ay isang photographer. May banda ka, Live Tilapia. Live Tilapia. For a time, ikaw rin naging vocalista ng bandang The Youth. 1 year. Ngayon, ang pinaka-latest mong credential siguro ay isang bilang autor, manunulat. Pasample naman ng libro mo, tol. Pakita natin sa mga bayaw Libro ko natin. dito. Okay. Ito yung libro po ni Tado, mga tol. 150 yan. Ano ba mga nilalaman nito, Tado? 3 series yan na Okay. lahat yan ay take-off point ng aking mga pag-iisip. Yung mga bits and pieces ng mga Bits and pieces. ideas and emotion and everything. Parang in short, kanin baboy. Ay, pag-usapan natin. Tips sa mga kapatid natin, mga bayaw natin na gustong tumigil manigarilyo. Ikaw ay successfully natigil mo ang iyong paninigarilyo. At saka Paano mo pag-inom. nagawa yun? Cold turkey. Parang dare sa stasyon. Oo. Tapos bukod doon, nag-guess ko pa yung robot. okay yung dito. Oo. Matindi naging impact sa akin nun eh. Isipin mo, natanggalan siya ng so pag-usba. Tapos iba na boses niya ngayon. I am a computer. So lalo akong na-inspire na... So, na-dare ka lang. Oo, na-dare Pero lang si talaga. Tado mahilig to sa dare eh. Talaga? Nung college to, dinero to na, parang ilang araw na hindi ka maliligo. Oo, nagkali kami nila Poklong. Poklong ang natin Tatagalan yung kami. artist. Sino nanalo ron? Nanalo ko for record na 48 days ata. 48 days, walang ligo. Paano mo nagawa yun doon? 25 days, wala na akong kalaban eh. Baka kami mag-beat ng record ko eh. Oo. Tinuloy-tuloy Sinagad mo ko na. Sinagad ko na. Hindi ka nang daya, gano'n. Hindi. Kita mo talaga yung buko yung talagang solid na matigas. Proud ka sa achievement mo na yun? Wala pa nakakagawa nun eh. Ngayon, nahihilig siya sa politika. Paano ba nagsimula yan? Well, simulat sa pool naman ay hindi natin tinuring ang ating sarili bilang isang politiko. Ngunit sinasabi natin na tayo, ako, si Tado Jimenez, ay isang revolusyonaryo. Okay ba yan? Okay ba yan, Tad? Sa tingin mo, manalo ka niya, mukha kang addict. Kung yung mga kriminal nga nananalo yung mga adik pa, pwede din naman. Magsama-sama ng mga masasamang tao sa gobyerno. Nakakabilib ang misis nito. Paano ba kayo nagkakilala? Kakilala kami sa school. Pinakilala niya yung hot chick sa org nila. Akala ko yun yung yung may kursunada sa akin. Oh. Ang hindi ko alam, meron siyang masamang binabala. Aba! Yung pala yun, ano? Isa pala yung patibong kung saan nasilo niya ang aking puso. Nalagaan niya ko, inaruga, bilang isang tunay na pagmamahalan. Yun ang kupo. At Hindi ba ako sa babae? yung nagbunga yun ng 4 na supli. Sa tinagal-tagal ng mga taon na yung Tado, ikaw ba minsan ay nakalimot sa iyong mga pangako? Iniiwan ko ang pangako sa bahay. Ang dala ko ay sumpa. Ang sumpang yon ay kahit kailanman hindi mangyayari ang mga masamang iniisip nyo. So para sa iyo, ano yung sikreto ng isang matatag na relasyon? Ang gabay dapat dyan ay ang mga aral na tinuro sa atin ng ating mga magulang. Sumunod dyan, syempre, moralidad na issue na alam ng sambayanan. Pinapagitnaan ni Lord ang aming relasyon. Huwag mo akong idamay dyan, hayop ka. Andito ako, andito misis ko. Si Lord nandito. Eh, Oh, sino Lord! yung nasa kaliwa mo pa? Ay, bumubulong-bulong. Hindi na si Lord. Ibig Basta sabihin, nandito siya sa gitna. Nung mga panahon na isang rurok ng iyong kasikatan nung ikay nasa telenovela pa noon, Tado, siyempre, di ba, yung atensyon, di ba? Ang manasalapi na pumapasok, Oo. di ba? At ang mga artista na nakapaligid sa iyo, napapalapit ka minsan sa tukso. Paano mo nilalabanan yung mga bagay na yun? Hindi natinag yung ating paninindigan. Di ba natin? Hindi natinag. Kahit kailan. Pero- kahit ano. Tinitingnan ko lang.
Tinitingnan ko lang. Tingnan lang. Tinitingnan ko lang. Look, no touch. Oo, tinitingnan ko lang. Pinag-uusapan natin ng moralidad, Tado. Pero napapanood ka namin sa TV noon, naghuhubad ka. Hindi ka natatakot na ipakita ang iyong mga pribadong parte ng iyong mga katawan sa national TV. Oo. Naalala ko na may isang parang gag show. Kinulong siya Hindi yung ko victim. siya inaano at naman naghubad yun eh. siya sa harap ng camera. Sino una mong Sino? sinisin? Asia Agkawili. Bedsin. Ano nangyari Bed scene. yun? Oo. Ako, ang unang kabedsin ni Asia simulat sa pool. First time kasi nila yon. Nung time na yun yung namamayagpag tayo. Anong pelikula yun? First time. Kamusta naman yung experience na yun? Di pala biro ang maging Bed isang scene? sexy star. Nakailang takes ka ba doon? Well, gusto din ko man sana maging take 2. Kaso ayaw na nung kami kapareha. Kaya take 1 na. Buti nga, pumayag pa eh. Kumayag ka, no? May kwento nga, Tads. Saan ka pinanganak? Kailan ka pinanganak? Paano ka pinalaki? Paano ka naging Tado? Pinanganak ako, ewan ko kung totoo yung sinasabi ng aking mga magulang, bumabagyo. Okay. Sa bahay ako pinanganak. Sa probinsya? Sa Leyte. Ah, okay. High tide. Lumaki ako sa iba't ibang lugar na. Okay. Kung saan may hanap buhay yung aking magulang. Okay. Hanggang sa napirmi na yung aking mga magulang sa Pasay. Lumaki ako sa Pasay. O, kamusta naman ang paglaki sa Pasay? Naku, masalimuot. Baga, Makasalanan yung lugar na yun. na-expose tayo sa mga maling gawain, kaya alam na natin yung mali at tama. Maling gawain gaya ng Nag-iinuman sa kalsada. Tsaka mga nagsisigarilyo Mga sa dilim. nagsisigarilyo sa dilim. ginagawa naman sa The Fort yun, umiinom sa kalsada. Hindi natutulog. Pag may mga nahuling mga snatcher, itinatali sa poste. Oo. Yan, tapos pila yung mga bata, sutuntok. Masama ba yun? Nakakapanakit ng kapwa. Pero nakulong ka na rin, di ba? Pakikwento naman sa mga bayaw natin. Nag-reunion na aking mga kaibigan. Okay. Napasarap yung inuman. Okay. Dumayo pa kami sa isang inuman. Mm. Pero bago pa man yun, siguro mga kunyari, 5 years ago, 6 years ago, meron kaming nakaaway sa ibang bar. So nagkita, yung mga skinheads. Bakit marami kang kaaway ng mga ganun? Kumbaga, may mga kaaway talaga yung ating mga kaibigan. Okay. Nagkataong kasama ka, damay-damay na lang. Hindi natin namalayan na isa doon ay pulis. Pulis. Sinipa mo rin pulis sa dibdib eh. Laki daw ng marka dito away, eh. oo. Namarkahan siya nung sapatos. Pero ang balita ko doon, Kaya nakulong ako ng... humabol ka na lang. Pinapatakbo na ako sa likod. Okay. Hindi ako tumakbo. Mm. Ano dyan? Police! Bag! Pinadyakan ko pang gano'n. Ayos. Ayun. Ginulpi ako ng pulis. Meron kang naging kontrobersyal na enkwentro Ito ba yung kay Vice Ganda? kay Vice Ganda. Dahil sa iyong kontrobersyal na t-shirt. T-shirt. At ang nakasulat sa t-shirt, Direct June ay Di bali ng magutom? Ano? Magnakaw. Magnakaw, wag lang mamakla. Mamakla. Oo. Ano yung nasa isip mo nung ginagawa mo yun? Nung ginawa mo yung t-shirt na yun? Hindi yun yung unang beses sinuot ko doon. Every time ako mag-guest sa mga TV shows, yun talaga yung suot kong shirt. Kasi brand ko yun. Yun yung pinopromote kong t-shirt. Hindi ko alam, pero maliwanag na mapapanood sa YouTube na napikon siya doon sa statement na yon. At nilagyan niya ng lohika ang mga bagay-bagay sa isang palabas na comedy. Sa iyo ay biro lang yun. Oh, it's because Biro lang yun. it's a live show and we entertain people. So, para magpakaseryoso ka sa mga sa ganun, ay hindi yun yung tamang venue. Kasi, show nga, it's a show, man! Tol, marami nagtatanong, bakit hindi ka tumataba? Ehersisyong malupit, Anong hindi siya yung ehersisyo yan? bisikleta. Balita ko nga lagi ka raw nakikita dito sa Marikina na talagang umiikot-ikot na nakabike. Kasi maliit lang itong aming bayan, Okay. kaya pwede mong ikutan ng bisikleta. Paano ka naging tado? Mga tiyuhin natin, binabansagan tayong tado. Oo. Nickname ko na since birth. Kasi tarantado ka dati, gano'n. Tawag Medyo, siya tarantado. may kunyari, naging libangan natin nung Oo. araw, yung batubig, dagat. Nagtatali ako ng pusa, Ha? saka bato. Nako. Tatali ko. As nandun lang ako sa ilalim ng punong nyog. Picture perfect. At yung pusa na yun, hihintayin kong mag-high tide. Ako, yari tayo sa Nasawagan wapeta. po natin ang People Eh. for the Ethical Treatment of Animals. Eh noon ay minor pa lang ako. So wala pa ako sa hustong gulang ng pag-iisip. Tapos nag-stick na yung Tado. So, pinagmamalaki mo yung pangalan Tado. Parang, ano pangalan mo? Ako si Tado. Tayo naman kasing mga Pinoy, uso talaga yung mga nickname, mga bansag. Eh wala na ako magagawa. Teka, for the record, dapat lang malaman po ng buong bayan, ang tunay na pangalan ng Tado ay Arvin. Arvin! Yeah. Nagagamit ko lang yan kapag Arvin ako'y Jimenez. nagagawin ng Eastwood, Makati. I am Arvin. Arvin yung pakilala ko. Pero yung mga talagang tado na tinatawag, Arvin, tado ko eh. Wala na rin ako magawa. Okay, Tado.
Siguro, pwede na tayo mag-electioneering sa puntong ito ng programa, no? 120,000 followers. Makinig ka. Wow! Kung magbibigay yun ng piso bawat isa, may pantarpulin ako. Di ba? Teka muna, ikaw ay may plano tumakbo bilang konsehal ng Marikina. Ang tanong dito, magkano may pork barrel ng mga konsehal? Dito sa Marikina, hindi nakaugalian yung tinatawag na pork barrel. Okay. Walang ganun dito sa amin. Oh, wala. So talagang purong serbisyo publiko lang talaga yan? Hindi. Magkano pa Kumbaga, sweldo? ang trabaho ng isang konsihal ay paggagawa ng ordinansa kung saan Ordinansa. naman ano. Yung serbisyo na tinatawag na publiko ay basic yun na pwedeng gawin ng kahit sino. So, sabi ko nga sa mga butante, ng mga tao dito, huwag kayong magtanong ng sinasabing mga serbisyo, mamimigay ng libro, Oo. sapatos, Oo. medical mission, livelihood. Gawa ng hindi naman yun talaga ang pangunahing gawain ng isang konsihal. Okay. Dapat maiba or magkaroon man lang ng progreso yung pamamaraan ng politika sa ating bayan. Teka muna, Tado. Sa dinami-dami ng mga ordinansa at batas sa Marikina, ano pa ba yung pwede mong maidagdag bilang konsehal? Kung napapansin nyo, sa buong bayan, buong Pilipinas, highway, EDSA, lahat yan, di ba? Makikita nyo, bus stop lang ang meron. Hindi nila naisip gumawa ng bus go. Joke pala yun. O kaya, Bakit ka ba iboboto? Ano yung makukuha ng mga tao para iboto ka? wala silang makukuha sa akin. Baka kaya hindi ka nanalo nung huli eleksyon. Magkaibang factor yun. Maraming mga factor ba't Kasi hindi ako dapat nanalo. medyo mambobola ka rin dapat. Bakit? mabuti. Bakit Ah, ka ba hindi hindi ka tayo nanalo? mabubula. Sa tingin mo, ba't hindi ka nanalo nung nakarang eleksyon? Una, Enero na ako nagkampanya. Which is, sabihin na natin, 60 days. Pangalawa, maliit ang aking makinarya. Pag sinabi makinarya, pera, tao, kapital. Ilang porsyento na lang ba para manalo ka doon? Short ako ng 2,000 votes. I got 21,589. Ang next sa akin is 23. Rank 9 ako, 8 lang yung kailangan. Siguro kung senador yung tinakbo ko, pasok ako 12. Yun, sabihin mo sa mga taga-Marikina dyan, ano? Oo. Tado, kilala ka naman namin, ano? And what you stand for. Pero hirap pala interviewin nung kakilala mo, no? No? Ako nahihirapan ako eh. Parang ang dami kong alam eh. No? Ako nga rin eh. No? Pero hindi ba mahirap, baka sa pananaw ng maraming tao, parang ikaw ay Marikina equivalent ni Aming Bisaya. Tandaan natin, syempre, Comedy. unang umuhusga yung tao sa Oo. perception nila, physical. Hindi ba mahirap na parang ang tao ay nag-judge muna in terms of surfaces? Let's face it, ano, siguro, medyo marami pa rin konserbatibong tao sa ginagalawan mo at doon sila maghuhusga. Ang kilala nilang tumatakbo bilang konsehal ay kilala pa rin nila na napanood nila sa TV. television. Oo. Subjective pa rin talaga yung mga botante pagdating sa ganyan. Pero magandang factor yun. Kasi tingin Pero ko, parang mas labo- malaking oh. constituency ni Tado ay bata. Ay kung makakaboto lang yung mga bata, pwede ka manalo. Well, tutusin naman talaga, panalo naman talaga kami nung nakaraan. Parang gano'n din, nadaya kami. Nag-RC siya nun. Oo, may ganong factor yan eh. Oo. Yung sinasabi nating factor na no, nagiging Amay Bisaya factor lang kapag wala kang base. Ibig sabihin, wala kang punla on ground. Sa politics, lalo sa lokal, hindi pwedeng ikaw ay popular lang. Kung wala kang organizing factor, ay hindi mo rin magagawa yun. Ibig sabihin organizing dito, bawat barangay, hanggang street level, meron dapat. Tado, sa dinami-dami ng nagawa mo, no, ang ginagawa mo, ano yung isang bagay o isa sa mga ginawa mo that you would like to be remembered for? Well, kung ako papipiliin, gusto kong maalala nila ako bilang isang hindi politiko, kundi isang revolusyonaryo na naghahangad ng tunay at ganap na pagbabago. Okay, mga bayaw, palakpakan natin si Tado. Tado yan, Tama. tol. Palakpakan si Tado. Maraming salamat, Tats. Ayan, ha? Yun na yun? Oo. Lakas ng ulan. Grabe. Oo nga, no? Sarap matulog. Ang sarap kumain ng tahong. Ano? Tahong? Bastos! Hindi! Anong masama doon sa tahong? Tahong? Hindi mo naman niliwanag eh. Eh, bakit at may iba pa bang... Ayan mga tol, welcome na naman sa isang episode ng Pulutang Wasak Espesyal o Kuwe. Kuwe. Okay, ngayong gabi, tuturo namin kayo magluto ng tinatawag na tahong with oyster sauce. Okay. Eh, ba't ako nasampal? Tahong. Tahong lang. Tapos, sibuyas, Ginger? Luya. kinchay. Ang tanong, asan yung oyster sauce? Ba't mo ko sinampal? Ito muna. Hindi mo Kailangan kagad natin ang niliwanag eh. sibuyas. Eh, yun nga. Iba tahong. Sampalin mo. Tapos, garlic. Tapos luya. Palalabasin muna natin yung mga lasa ng tinatawag nating mga aromatics. Ikaw ba, Ria, mahilig ka sa tahong? Oo. O, habang nag-ano tayo? Sampalin kaya kita. Wag. Eh, mahilig sa tahong. Sinampal Teka muna, ako. pakilala mo natin. Si Ria po ang ating special na bisita ngayon. Pakilala ka naman konti. Baka nakalimutan ka na, Ria. Hi. Ikaw ba, mahilig sa lalaki may bigote? Hindi eh. Gusto
ko yung naka-shave lagi. Naka-shave ka lagi. May bigote ka rin eh. Oh. Easy boy. May bigote siya, oh. Tingnan mo. Sunod natin tahong. Tandaan natin ha, pag bumibili tayong tahong, yung tahong dapat hindi pa nakabukas. Pag nakabukas, ibig sabihin patay na yon. So dito ngayon, hayaan natin igisa yung tahong hanggang sa bumuka. Pag bumuka ang tahong, ibig sabihin luto na siya. Luto na siya. Ganun ba yun? Yes. Mukhang masarap. Sarap talaga yan. Kaya bumukas na. Halo natin yung Pwede sauce. ng oyster sauce. Maglalagay tayo ng seasoning granules. Yan. Papadagdag lasa. Putburan natin ang tinadtad na kinsay. Kinsay. Yan. Ayos na yan. Tapos ang usapan. Pwede na yan. Ito na naman ang ating recipe ngayon sa Pulutang Wasak Espesyal o Pue. Ito ang tahong with oyster sauce. Sarap ng tahong na yan, ah. Ayan, Jun. Tikman na natin yan. Titikman ko talaga to. Sige, tigim ka na. Umpisa mo na. Yung tahong, oh. Ayos ba? Sarap yan. Pulutan, wasak espesyal. What's up, everybody? What's up, everybody?